nakita nila na ipinanganak si Jesus at kinuusap sila ng anghel in Luke. Sinabi ng angel that this Jesus will be the Messiah. He will be the Savior. So right after nilang makita yung fulfillment of prophecy, alright, ibinahagi nila sa ibang tao yung kanilang nalaman. Are you getting the point? Next instance. A man who was delivered from a legion of demons. Alam niyo itong part sa scripture when a person, sinapian siya ng masamang spirito? Are you aware of that instance na merong tao sa Bible sinapian ng masamang spirito tapos lumayas yung masamang spirito saan sumapi? Saan pumasok? Sa herd of pigs. Very good. Pumasok tong masamang spirito sa herd of pigs. And take note of this. Itong legion, hindi ibig sabihin iisa lang yung sumapi doon sa lalaking yon. When it comes to the Roman army, kapag sinabing legion or pulutong, approximately, it's 5,000 soldiers. Kaya pala, nung lumabas dun sa lalaki yung masamang spirito, ang daming sinalanta at pinatay na mga baboy at inuhulog sa bangin, right? Nasusundan niyo yun? Ngayon, nung lalaki na yon, napalaya sa mga masamang spirito sa kanya, ang sabi niya kay Jesus, Panginoon, gusto kitang sundan kahit saan ka magpunta. Paglilingkuran kita, sasama ako sa iyo. Ano sabi ni Jesus? Ano sabi ni Jesus in Luke? Chapter 8, verse 38 and 39? Ang sabi niya doon, but Jesus sent him away saying, return home. Umuwi ka sa inyo, hindi mo kailangan sumama ngayon sa akin physically kasi may iba akong pupuntahan. Ang pupuntahan mo ay ang pamilya mo ngayon at ikaw ang patuloy na magbabahagi sa kanila ng naranasan mo sa akin. Nasusundan ba? So, ibig sabihin, kahit first time mo sa camp, first time mo sa church, kahit na nga ngayon ka lang nakakilala sa Lord, or posibleng matagal ka na sa Lord at wala kang boldness, pero pag uwi mo sa iyong bahay, meron ka ng taglay na salita ng Diyos na ibabahagi sa iyong pamilya dahil may ginawa siyang mabuti sa iyo. Are you following? Campers? Clear yun? And the last one would be our main topic, which is about the Samaritan woman. What do you see in the picture? Of course, may babae. Yan yung Samaritana. And the man at the right represents Jesus. That is Jesus. Ito yung instance na si Jesus ay pagod sa paglalakbay. Kaya kailangan niyang mamahinga, kaya umupo. And then he sat beside a well na kung saan siya ay humihingi ng tubig doon sa Samaritan woman. Nasusundan. Ngayon, after all the conversation that they have, maraming ginawa at pinakita ang Panginoon regarding that. At ito yung nangyari doon sa Samaritan woman. Then leaving her water jar, the woman went back to the town and said to the people, come see a man who told me everything I ever did. Could this be the Messiah? They came out of the town and made their way towards him. Many of the Samaritans from the town believed in him because of the woman's testimony, and he told me everything I ever did. So when the Samaritans came to him, they urged him to stay with them and stayed for 2 days. And because of his words, many more became believers. They said to the woman, we no longer believe just because of what you said, or what the woman said, but now we believe for we heard ourselves and alam namin, sabi niya, alam namin na ikaw talaga, si Jesus talaga ang tagapagligtas ng sanlibutan. Amen? So, 3 instances that 3 people, instantly shared the word of the Lord to others. Let us pray. Lord, sa aking pong pangangaral ng inyong salita, may we continue to break barriers, Lord God. Ano mang mga hadlang para maintindihan ng kabataan ngayon ng inyong pong salita, tulungan niyo po kami, Panginoon. Give me the wisdom and the clarity para maipaliwanag ito, Panginoon, at patuloy mo kang kumilos, Holy Spirit, sa kanilang buhay at paintindi mo sa aming lahat na kailangan namin nga magturo ng inyong pong salita. Ito po, Lord, ang aming samang dalangin in Jesus' name. Amen and amen. So ngayon,
Let me read. Please bear with me. Ulitin ko ha, please bear with me. Kailangan niyong pakinggan ang buong story para ma-appreciate niyo ang lesson ngayon. In verse 5, simulan na natin yan hanggang verse 6 and then we'll read again the key verses later. Dumating siya sa isang bayan na tinatawag na Sicar. Malapit ito sa bukid na ibinibigay ni Jacob sa kanyang anak na si Jose. Dito matatagpuan ang balon ni Jacob dahil napagod si Jesus sa paglalakbay. Umupo siya sa tabi ng balon, halos katanghalian na noon. May isang Samaritanang dumating upang umigib at sinabi ni Jesus sa kanya, "Maaari bang makiinom?" Wala noon ang kanyang mga alagahan dahil siya'y bumibili ng pagkain. Sinabi sa kanya ng babae, "Ikaw ay Hudyo at Samaritana naman ako. Bakit ka humihingi sa akin ng inumin?" Sa tingin niyo, matamot ba yung babae? Bakit nga kaya niya tinanong si Lord? Sinabi niya iyon sapagkat hindi nakikihalubilo ang mga Hudyo sa Samaritano. Alam niyo kung bakit? Kasi nakakalungkot man, yung mga Jews, sila ay medyo prideful. And in fact, meron silang religious practice na kapag ikaw ay Samaritano, ayaw nilang makimingle o makisama sa'yo. Ang Samaritano, ito yung mga Israelita na mixed breed. Meaning, kung tayo ay purong Pinoy, kilala niyo si Izimil? Si Izimil, kilala niyo? Si Izimil daw inaasar nung bata siya dahil sa kanyang pagiging puti at mukhang may lahi, inaasar siya na hilaw. Inaasar siya ng kung ano-anong salita dahil sa kanyang kulay. In the same way, maraming racist na mga Israelites na kapag hindi ka purong Israelite at ikaw ay isang Samaritano, mixed breed, ikaw ay nilulukdaw nila. At ang tawag nila sa mga Samaritana or Samaritano ay mga unclean. Ayaw nilang makihalubilo sa mga ganitong uri ng tao. Sumagot si Jesus, "Kung alam mo lamang ang kaloob ng Diyos at kung sino itong humihingi sa iyo ng inumin, ikaw ang hihingi sa kanya at bibigyan kanya ng tubig na nagbibigay buhay." Nagsalita ang babae, "Ginoo, malalim ang balong ito at wala ka namang pansalok. Saan ka kukuha ng tubig na nagbibigay buhay? Ang balong ito ay pamana pa sa amin ng aming ninunong si Jacob. Dito siya uminom, gayon din ang kanyang mga anak at mga hayop. Higit ka pa ba sa kanya?" Iniisip ko na nga, asan ba itong babae ito? Nakikita niya ba yung line of words niya? Sumagot si Jesus, "Ang bawal uminom ng tubig na ito'y muling mauuhaw, ngunit ang sino mang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Ang tunay na ibibigay ko ay magiging bati sa loob niya at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan." Sinabi ng babae, "Ginoo, bigyan po ninyo ako ng tubig na iyan upang hindi na ako mauhaw, ni pumarito upang sumalok muli. Umuwi ka at isama mo rito ang iyong asawa," wika ni Jesus. Ang sabi ng babae, "Wala akong asawa." Sinabi ni Jesus, "Tama ang sinabi mong wala kang asawa, sapagkat 5 na ang iyong naging asawa at kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa." Parang nawawalit na lang, no? Totoo nga ang sinabi mo. Sinabi ng babae, "Ginoo, palagay ko ikaw ay isang propeta. Dito sa bundok na ito sumamba ang Diyos, ang aming mga ninuno, ngunit sinasabi ninyong mga Hudyo na sa Jerusalem lamang dapat sambahin ng Diyos." Sinabi naman ni Jesus, "Maniwala ka sa akin, darating ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama. Hindi na sa bundok na ito o sa Jerusalem, hindi ninyo kilala ang inyong sinasamba, ngunit kilala namin ang aming sinasamba. Sapagkat ang kaligtasan ay nagmumula sa mga Hudyo. Subalit dumarating na ang panahon at ngayon na nga na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Espiritu at katotohanan. Sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang ninanais ng Ama, ang Diyos ay Espiritu at ang sumasamba sa Kanya ay dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan." Last 2 verse na lang. Sinabi ng babae, "Nalalaman ko po darating ang Mesiyas, ang tinatawag na Kristo. Pagdating niya, siya ang magpapahayag sa amin ng lahat ng bagay. Akong kausap mo ngayon ang iyong tinutukoy," sabi ni Jesus. At kadugsong noon, yung verses na binasa natin kanina, na umalis yung babae, umuwi sa kanila at ipinagkalat sa tao na nakilala niya si Jesus na alam ang kanyang lahat ng ginawa. Now, number 1, maaaring nape-pressure kayo, "Pastor, hindi
hindi naman ako preacher. Hindi nga kami pastor. Ikaw nga ang pastor, so dapat ikaw ang nagsishare. Hindi, wala akong gift of preaching and teaching, so dapat ikaw lang yan, dapat sila lang. Mga kapatid, the gospel is limitless kasi sino mang sumampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng kakayanan, ibahagi ang salita ng Panginoon. And this is where you can start. Number 1, letter T. Testify about the good things God has done. Yan ang unang punto. Testify about the good things God has done. Ano ang ginawa ng babae nung siya umuwi sa kanila? Hoy, may nakausap ako. Jesus ang pangalan. At sinabi niya yung himala o magandang bagay na nagawa ng Panginoon sa kanya. Ano yung magandang bagay na kagilagilalas? Na ipinagkalat niya sa kanyang bayan? Ano yun? Guys, gusto ko mag-participate. Ano yung magandang bagay na naranasan niya sa Lord? Manghuhula ba si Jesus? Nahulaan ba niya? Na maraming naging asawa yung Samaritana at may kinakasama siya ngayon? Hindi siya manghuhula, right? Eh ano meron sa kanya? Anong magaling kay Jesus? Ano ang himala at time na naranasan na Samaritana? He knows everything very good. God knows everything. Na doon siya nagsimula. Marami siyang naranasan kay Lord. Marami siyang si Jesus tinuro sa kanya. Pero isang bagay ang kanyang sinimulan. Sinabi niya sa tao, sa mga tao na mga Samaritano, sinabi niya, itong si Jesus may kakaiba dito. May kakaiba siyang galing at alam niya ang lahat ng aking ginawa. Hindi siya manghuhula. Bagko siya ay Diyos na nagkatawang tao na may alam ng lahat ng bagay. And in the scriptures, you will see that God has seen the hearts of people. Alam niya ang iniisip ng mga Pharisees, right? Alam niya na sila hipokrito at nagbabalag kayo. Nagkukunwari na mabait pero deep inside, they are sinful people na puno ng kayabangan at pride. Nasusundan ba? Start with testifying of the good things God has done for you. To testify means to tell your story and experience. In the book of 1 John, si John sabi niya sa sulat niya, nakita ko si Jesus, nahawakan ko si Jesus, narinig ko si Jesus, nagkatawang tao si Jesus. Bakit niya sinasabi yung testimony na yon, Rian? Sinasabi niya yun kasi in His time, maraming mga tao nagsasabi, Jesus, Diyos, nagkatawang tao, hindi pwedeng magkatawang tao ang Diyos dahil itong katawan natin ito ay makasalanan. Totoo naman yun, right? Kaya imposibleng magkatawang tao yan, Jesus na yan. Now, this is the problem. May problema ba kapag yung Diyos mong tagapagligtas ay hindi nagkatawang tao? Is there a problem? Youth? Meron? O doon sa kanan. Is there a problem kung yung Jesus na ating sinasamba ay hindi nagkatawang tao? Yes or no? O what's the problem kung hindi siya nagkatawang tao? Very good. Hindi tayo maliligtas. Di ba yung katawang tao natin may dugo? Ano ang sabi ng scripture? Sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, ikaw ay natubos at nalinis at napatawad ang iyong kasalanan. Kaya pala gano'n na lang si Juan? Hindi pwedeng hindi sasabihin yung hindi nagkatawang tao si Jesus. Nakita ko nga siya eh. Nahawakan ko siya. Kumain ako kasama niyan. Narinig ko siya. Totoo, nagkatawang tao siya. At yung nagkatawang tao ng Diyos na yun ay namatay para sa iyo at sa ating kasalanan. Start with the good things God has done for you. Nasusundan ba? Sige nga, bigyan mo nga ako ng isang bagay. Any testimony, no matter how simple it is, testimony about the good things God has done for you. Give me one example. Yes. Binago niya po yung buhay. Doon, palapakan naman natin ang inyong counter. What's your name? Yes, May from
one word for the word bulihan? Nice. So binago ng Diyos ang kanyang buhay. Start with the good things you have experienced from the Lord. Another one. Yan. What's your name? Si Mika from Santa Cruz naman. Nung baby po kasi ako, hindi po, nasa 10 pa lang po ako ng mother ko is, nakulong po yung father ko, hindi ko po alam yung reason. And yan, kung ilan taon po ako ngayon, ganun pa na din po siya nakakulong, which is 14 years. Tapos po, si mama po, mag-isa lang po siyang bumubuhay sa amin. Imagine po, 4 po kami, tapos wala pagka-baby po ko po, hanggang paglaki, napalaki niya po kami ng maayos, sa tulong na rin po ng mga tita. Palakpakan naman natin si Lord. Kaya ma-appreciate mo yung song na, all my life you have been faithful, right? Noon pa man, na nasa sinapu... Ito man totoo eh. Bago ka pa, mapunta sa sinapupunan ng nanay mo, nasa isip ka na ni Lord. Right? And He wanted the best for you. And not just the best on earth, kundi yung best in eternity. O, siguro last two pa. Sino gusto mag-testify? Pastor, preach the word. O, come forward. Dali, takbo ka. What's your name? Palakpakan naman natin ang ating tamper from Palawan. Alright. And you are? Tonel. Alright. So what's your testimony? Ang i-share ko lang po is yung sa aming pagkakapatid po. Tatlo po kami ngayon, first time cover po. Pausa ko sumigaw kami. So ngayon po, nung 9 years old pa lang po ako, 17 na po ako ngayon, hindi na po namin kasama yung mama namin. So kami po, tatlo po kami naiwan sa bahay. Kami po yung ate ko po yung nag-guide sa amin. So palipat-lipat po kami ng bahay and palipat-lipat din po kami ng school. Then, ang isa pong pinagpapasalamat ko is yung sinamahan po kami ng Panginoon throughout that habang lumalaki po kami. Kasi tatlo lang po kami magkakasama and ngayon po sa church po kami nakatira. So, thank you po kay Lord kasi hanggang ngayon po ay patuloy niya po kami ginagabayan kahit nung pamana hindi pa kami fully nakakakilala sa Panginoon po. Yun lang po. Pastor Rolly, ang dami nating preacher. Hallelujah. Hindi ka pababayaan ng Panginoon. And we praise God dahil nakatagpo ka rin ng godly family, church family na pinagkaloob sa'yo ng Panginoon. O sa boys, two from the boys. Ito mo lang naka-yellow. Come forward, dali. Ikaw. Palakpakan natin from church. You start with your testimony. Ano yung mabuting bagay na ginawa ng Diyos o magandang bagay na natanggap mo sa Panginoon? Your name is? Aljef. Nagpasalamat ko lang po sa Lord na kasi po nung baby din po ako, ang crucial kasi sabi po, nag-search din po ako, 7 and 9 months daw po yung parang safe pa. And lumabas po ako sa nanay ko 8 months. And sabi daw po, narinig ko lang din na kapag 8 months, meron daw something na diferensya. And pinagkapasalamat ko po sa Lord and testify ko rin lagi na, salamat kasi wala akong something na diferensya. Ayun po pinagkapasalamat ko sa Lord. Salamat, Aljef. Alam niyo ba talagang purihin natin si Lord sa buhay ni Aljef? Nurse ako ha. Totoo yun na may certain months ang isang bata na sinabi nila na mas, ayon sa statistics, na mas nakaka-survive yung younger month at yung latter month kaysa dun, hindi ko sure kung 8, pero meron talagang ganon na statistics na mas hindi nakaka-survive ang bata. At minsan lumalaki sila or ipinapanganak nga na may diferensya. Pero Aljef is testimony na si Lord ay hindi pinababayaan ng kanyang anak kahit sa loob ng sinapupunan. May tumaas ang kamay sa likod. Alright, come forward. From church. What church? Carbona. Palakpakan naman natin. Takbo. Ang dami nating preachers. You see ha, akala natin complicated siya. Pero you start from, again, the good things you perceive, the good thing God has shown or has done
for you. And Mark from Carmona. Pasensya na po po. So, short story lang po. Kundi yung simula po bata po ako, meron po akong problem sa heart. And totally po, pinag-pray ko po kay Lord na lagi po. Kasi every time na meron po tayong activity ng church, fellowship po nung kumanda. Excited ako na mag-praise kay Lord. Tumatalon ako, hindi ko hininda yung problem ko sa heart. And yung one time po, yung bata po ako, thankful siya na bigla po siyang tawag ito. Hindi lang po, bigla po nalay yung heart ko na bigla nag-down siya. Tapos, pinagbawalan po ng doctor na sabi niya, huwag daw po magpapagod, huwag daw po magano. Pero hindi ko po inano yun. Dinapit ko po kay Lord yun. Nasabi ko kay Lord, Lord, problem lang to sa heart. Nandiyan ka, nakapagpagaling po sa amin. Miracle po yung ginawa niyo po sa buhay ko. Yun lang po. Salamat, Brother Mark. So you see, that's the method of or technique of the Samaritan woman. Na sinabi niya yung kanyang story, yung experience niya about Jesus. And I believe you have your own experience and encounter with the Lord. Right? And my encounter, alam niyo ba, lumaki rin ako na similar to the first ones na nag-testify. Lumaki ako na hindi ko kilala ang aking sarili. You know why? Nagtataka kasi ako, iba yung middle initial ko dun sa mga kapatid ko. Kami ay 5 magkakapatid. Ako ay pangatlo. Sila lahat letter A. Pagdating sa akin, letter B. Nagkakagulo na kayo? As I grew older, tinuturo sa school. Yung middle initial yan, yung apelido ng nanay mo. So na-realize ko, iba ang nanay ko. Pero in denial ako. Kamukha ko naman si ate ha. Maitim. Sila kasi magkakamukha, ako lang yung makaiba. Sabi ko, hindi kapatid ko, maitim naman si ate, ako maitim. Yung kuya ko, moreno. Ako maitim. Kapatid ko pa rin yan. Until I grew older na hindi ko na talaga pwede i-deny. And it came to a point, I praise God for my stepmom. Kinausap niya ako and explain niya na panahon na ready na daw ako. Pero I realized na anak ako sa labas. And you know what? Lumaki ako na maraming kapatid. Kayo ba? Nag-aaway ba kayo ng mga kapatid nyo? Suntukan. Sino nakipagsuntukan sa kapatid? Magmahalan kayo, magpatawaran kayo. Malimit kami magsuntukan sa Batangas Sumbian. Nagpanumbi kami ng aking kapatid. Malimit ako manalo sa suntukan. Pero ano alam niyo, pantalo niya sa akin? Salita. Kahit pagbugbog sarado ko ang aming kapatid. Pagkatapos namin magsundukan at siyang umiiyak, sasabihin niya sa akin, alay ko na may ampong. Alay ko na may sampay. Tapos yung mga kapatid kong malalaki na inaasan ako, siguro yung birong kapatid, ano mo, gatong so ikaw bata, ikaw yung napulot namin sa basurahan. Ewan ko kung kayo binibiro din ng mga kapatid yung malalaki. Ewan ko ba't nauso yung biro na yan sa Pilipinas, pero it hurts. Right? And I didn't know myself, hindi ko kilala ang aking sarili until nakilala ko si Lord at doon ko nakilala kung sino ako. Na ako'y anak ng Diyos at yung Diyos ko'y inibig ako ng sobra at namatay siya sa krus upang tubusin ang aking lahat na kasalanan. And if we'll go deeper, go search doctrine of adoption. Sa Pilipinas, pag ampon, parang pangit pakinggan. Pumunta kayo ng US, ng Europe, when a person is being adopted, natatouch sila. Matinding kaligayahan ng kanilang nararamdaman. Dahil alam nila, hindi naman sila karapat-dapat na alagaan at ibigin at mahalin ng kanilang stepmother. Pero ang sabi ng kanilang magulang, I will adopt you. Alam niyo ibig sabihin ng adoption? Ang adoption is that you will be included in the family. At na-realize ko, may
At sinabi ng Biblia in John chapter 1 verse 12, ang sino mang sumampalataya kay Kristo Jesus ay binibigyan ng pribilehiyong maging anak ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, anak ka rin ng Lord. So start with your testimony. I was broken. There is a missing piece in me at si Lord ang bumuo. In fact, I grew up na masama ang loob sa nanay ko. Sinip ko ang pangalan ng Lord, nanay ko, pastor sa sa aking cellphone. By the way, sinasabi ko to, wala akong kahit isang sama ng loob, ha? Alright? I'm just telling you a story. Sinip ko yung pangalan ng aking stepmother. Roxanne ang aking mami, na mahal na mahal ko. Pero sa Facebook ang nakalagay, Mads. Out of nowhere, sabi ko, ang daming pangalan, bakit Mads ang nilagay ko? Kasi isip ko, lagi siyang galit sa akin. Eh, kamukha ko yung nanay ko eh. Imagine raising a son na hindi naman sa'yo, nakamukha nung naging partner ng asawa mo. Tapos magsusundukan kami ng kuya ko. Bugbog sarado ko. Eh, one time, ako nabugbog, nakakuha nung walis tambo. Ewan ko ba, naglilinis kami nag-away. Hinampas ako ng walis tambo dito sa ulo, pa! Bukol, sobrang laki. Nagmamakawa na ako. Alam mo, nagpapaawa ka na sa nanay mo. Marami ako. At alam ko na kung saan ako lulugar. Alam ko, hindi ako anak ng aking stepmother. Pero alam nyo, anuman ang galit na nabuo na indenial ako sa aking puso, natuto akong mag-release dahil sa pag-ibig ng Diyos. And Pastor Dobbs, magaling kayo, meron kayong kagila-gilalas, malaki at engranding testimony. May isa akong kilalang pastor, sabi niya, hindi naman ako naglasing, hindi naman ako nag-inom, wala naman akong cancer, wala naman akong broken family, wala naman akong galit sa kapwa. Eh anong i-testify ko? Baka nandun ka sa ganong sitwasyon, hintayin mo ang point number 2 dahil lagi kang merong i-testify at ituturo sa mundo. Ano ang point number 2? This is point number 2, na kailangan huwag niyong kakaligtaan. When you give your testimony, this is the problem with a lot of people. Nagbubuhat ng bangko. Tama ba? Hello? Minsan hindi tayo aware na kapag nagbibigay tayo ng testimony, akala natin naluluwalhati ang Diyos, pero sa totoo, nababad trip siya. Dahil ang nagiging bida, tayo at hindi ang Diyos. Sa halip na trono ng Diyos ang itaas, sariling bangko ang binitbit. Ngunit pagdating sa inyong pagtetestify, make sure na ang Diyos ang maluluwalhati. Naalala ko nung kumuha kami ng visa. Kasama ko ang aking tiyuhin at ang aking mahal na lola. Since ako ay, that time ay minor pa, hinayaan kami humarap sa console na kasama yung aming mga adults na kasama. Sabi nung aking tito, pagkatapos namin ma-approve sa visa, ang sabi niya sa akin, Dubs, pinag-pray kita. Kung hindi kita pinag-pray, wala kang visa ngayon. Siya. Are you getting the point? Pwede niya sanang sabihin na praise be to God, purihin ang Panginoon, pagkat ang isang bata na nag-aaral ng nursing ay kahirap makakuha ng visa sa US, ngunit ikaw ay na-approve. Do you see the difference? Kailangan si Lord ang maluwalhati. Talk about the good things He has done and may God get all the glory. And now point number 2, Pastor, wala naman akong kaya i-testify kaya yan. Yung sabi niya, binago ang kanyang buhay, ano ba baguhin ko sa akin? Lagi akong nasa bahay. Hindi naman ako naglalasing, hindi naman ako nakapang-chicks. Hindi naman ako nakapag-drugs. Anong i-testimony ko? Kaya minsan, Pastor, nahihiya ako mag-testify. Kasi yung kanina parang kakaiba. Sobrang tindi ng himala. Anong sasabihin ko? Ito ang sabihin mo. Next letter T is test. Kala ko, na-next ko na. Nagdi-disconnect ko. Baka low-bad na. Alright? So point number 2, tell the word about the gospel. Limitless gospel tayo ng limit gospel. Have you understood what the gospel is? Try natin. Ako
dyan. Tagal ko ng pastor, hindi ko masyado naintindihan on. Anything you know about the gospel? We've been talking about the gospel since the beginning. Even before coming here, ano yung gospel? Eh bakit mo kailangan sabihin sa buong mundo? Yung gospel na kahit wala kang masyadong malaki kunong himala, meron kang himalang pwedeng sabihin ngayon. Yun. Thank you very much. Hindi disconnection, oh. Baka lumabad na to, Joey. Alright, so the gospel is this. From the Greek word, it's euangelion. Hindi to evangelion na robot, ha? Ang ganda. Euangelion, ang ibig sabihin ng gospel, in English, good news. Good tidings. Sa Tagalog, narinig nyo na? Ebanghelyo. Sinabi din sa Tagalog, magandang balita o mabuting balita. Okay, simulan natin mabuting balita. Anong pangalan mo, kapatid? Anong pangalan mo? Ayaw ipakita ni Christian eh. Tama, Christian? Christian, good news ba pag sinagot ka na nililigawan mo? Lasa may maglulundag ng sobra. Tama, ano? Ito pa. What if malaman mo, crush ka ng crush mo? Boys, kilig na kilig eh. Another good news. Sino graduating? Or graduate na? Congrats, palapakan natin si Lord. Daming graduating, congrats sa inyong mga magulang. So maraming good news, right? So what's the difference of those good news with the good news of Christ? Yung good news na pinag-uusapan natin ay sagutin ka ng nililigawan mo, crush ka ng crush mo, o mag-graduate ka hanggang dito lamang yan sa lupa. It has no eternal significance. Are you following? But when we talk about the good news of Christ, it talks about eternity. Dahil ang good news in my definition, pwede akong tulungan ng mga pastor to elaborate more on this. Ang gospel ay ang totality, ang kabuuang plano ng Diyos tubusin ang ating mga kasalanan. Ito ang pinagsama-samang gawa or work ng Diyos upang maligtas ang mga makasalanan at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Are you getting the gospel? Agree po, pastors? Pastor Jolem? Ayaw, parang ayaw ni Pastor Jolem. Ito po yung katuruan at lahat ng plano at ginawa at gagawin ng Diyos. Yung lahat ng kanyang ginagawa ngayon upang ikaw ay manampalataya at maligtas sa ating mga kasalanan. Ngayon, wala kang himala ng kagalingan na cancer. Wala kang broken family, wala kang vision na nabago ang buhay mo. Okay, anong i-testify mo? Anong ituturo mo? Kabahagi ng testimony mo, kailangan mong ibahagi rin ang mabuting balita. At ang gospel na ito, Romans 1:16. Anyone who has memorized the verse? Kinakanta niyo lang eh. I'm not ashamed of the gospel, Lord. O, di ba? Sabi niyo yung song, this is the gospel. I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God saving everyone who believes, first for the Jews and then for the Gentile. Meaning, ito yung mensahe ng Diyos at ang ginawa ng Diyos upang ikaw ay sumampalataya at maligtas. Nasusundan ba? Church, bakit kailangan ibahagi ang gospel in Romans chapter 10 verse 14 until verse 17? How then they can call on the one whom they had not believed? Kung paano daw sila tatawag doon sa Diyos na hindi nila pinaniniwalaan o pinananampalatayaan? How can they believe in the one whom they have not heard? Paano sila sasampalataya doon sa Diyos kung hindi nga nila naririnig yung Diyos na iyon? Are you getting it? Kayo ba, dumating pa yung point na paggising mo sa umaga, parang ang sarap manampalataya. Kanino kayang Diyos? Nakuha niyo yung point? Walang ganun, right? Kaya ka sumasampalataya kay Kristo ngayon ay dahil narinig mo si Kristong itinuro sa iyo ng iyong kaibigan, ng iyong pastor, nabasa mo somewhere, or pinakinggan mo sa isang kanta. Alam niyo ba na born again ako sa pamamagitan
makakita ng Who Am I na kanta? And care. Di ba? He cared to know my name. He cared to feel, to know my hurts. Who am I? Ba't yan yun? May continuation tayo dyan. Sa dulo ko, itutuloy yung kanta. Kantahin niyo rin, ha? But then again, the gospel. Kailangan ibahagi niyo yan. At paano nga naman may sasampalataya? Paano may maliligtas kung hindi niyo ibinabahagi si Kristo at ang kanyang ginawa sa krus upang tayo ay maligtas? Tanong, ano ang pinakamahalaga? Kapanganakan ni Jesus, paghihirap ni Jesus, kamatayan ni Jesus, o ang muling pagkabuhay ni Jesus? Ulitin ko, ha? Alin ang pinakamahalaga? Kapanganakan ni Jesus. Kapsta, pwede rin kayo mag-ano, ha? Bumoto, ha? Paghihirap ni Jesus, kamatayan ni Jesus, o muling pagkabuhay ni Jesus? Who says the birth of Christ? Asa kamay? Pasko bonus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baba. 8, 9. Kasama ka pa, Sir Jordan? Okay. 9. O, sino naman nagsasabi? Yung paghihirap at pagdurusan ni Jesus. Mahal na araw. 1, 2, 3, 4 and a half. Nagpupa? Okay. 5. Okay. 5 and a half. 6, 7 and a half. Ano yung panganakan? Ilan sila? 9. Okay. Oh, third one. Kamatayan ni Jesus, Pastor Odi. Sino nagsasabi? Kamatayan ni Jesus ang pinakamahalaga. 1, 2. Kasi He died for my sins. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oh, mas marami. Around 17. At sino naman nagsasabi na muling pagkabuhay ni Jesus, Sabado, hindi ba? Ano? Resurrection Sunday. Okay, wow! Pinakamarami ang resurrection. Pero pinakamarami hindi nag-vote pa din. Ha? Ayun! I love the answer, Pastor. Full of wisdom. Bakit hindi bumoto yung iba? Kasi lahat sila ay equally important. Bakit? Paano magdudusa kung hindi muna ipinanganak? Tama? Tama ba? Paano mamamatay kung hindi ipinanganak? Kailangan muna niya mabuhay. Paano muling mabubuhay kung hindi namatay? Ano ba? Buhay ako ngayon. Bubuhayin ko ang sarili ko ngayon. Walang ganun, di ba? So they are equally important dahil yun ay bahagi rin ng gospel. At tingnan niyo to, 1 Corinthians chapter 15, verse 1 until verse 4. Mga kapatid, ngayon ipinapaalala ko sa inyo ang magandang balitang ipinapangaral ko sa inyo. Iyan ang magandang balitang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Naliligtas kayo sa pamamagitan ng nito. Kung matatag ninyong pinangahawakan ng salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na lamang kung walang kapuluhan ng inyong pagsampalataya. Verse 3 hanggang 4. Sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga. Sabihin mo sa katabi mo, pinakamahalaga. Bilang pinakamahalaga sa lahat ang tinanggap ko rin. Ano yun? Si Kristo'y namatay dahil sa aking mga kasalanan. Tulad ng sinabi sa kasulatan, inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw. At tulad din ng sinabi ng kasulatan. Dear youth, baka isipin mo sobrang lalim nito, but this is very basic na kailangan mong maintindihan. At sa sobrang dami kong binasa, lagi mo lang tandaan ito ang gospel. Minahal ka ng Diyos, inibig ka ng Diyos, at siya'y nagdusa in your place upang tubusin at ang iyong lahat ng kasalanan. Dumalang ka kanyang dugo upang mapatawad ang lahat ng malimong desisyon at pagkakamali sa iyong buhay. Ano pa? Itong gospel na to ang paraan upang ikaw ay maligtas. Maligtas saan?
Baligtas sa kasalanan. For the wages of sin is death. Ano pa? Pagdating daw ng paghuhukom, itatapon sa impyerno ang mga hindi sumampalataya at mga makasalanan. Tama? Tama. So, salvation from the eternal consequence of death. Ano pa yung salvation na isa? Alam niyo ba, sinabi ng Biblia, on Judgment Day, ibubuhos ng Diyos ang kanyang puot. Pastor, akala ko ba mapagmahal ng Lord? Tunay naman, right? Ay bakit ibubuhos ang kanyang wrath or puot sa kanyang paghuhukom? Kasi just din siyang God na ibubuhos niya ang kanyang puot at kaparusahan sa kasalanan ng tao. Ay lahat tayo makasalanan, and that is the gospel. Na sa kabila ng iyong mga kasalanan, kung ikaw ay sasampalataya kay Kristo Jesus na tagapagligtas mo, mapapatawad kasi yung kasalanan, hindi na ibubuhos sa iyo ang puot ng Diyos at hindi ka na itatapon sa dagat-dagatang apoy. Susundan ba? So kahit pala walang cancer na pinagaling, at wala gaanong engrandeng himala na nangyari sa iyong buhay, ito ang engrandeng himala na dapat mong ibahagi. Nasusundan. Tell the word about the gospel, ng mabuting balita ni Kristo. And by the way, ito ang paalala. Meron ba sa inyong Sunday school teacher? Very good. Dito, very nice. Youth leader sa church mismo. You know what? This is my challenge, Rian. This is my challenge sa lahat ng Sunday school teacher, sa ating mga pastor, at sa lahat ng youth leaders na nagtuturo ng Bible studies and cell groups. Tandaan nyo, yung testimony mo in number 1 is just an entry para may bahagi mo ang gospel. For example, alam niyo yung Jehovah Jireh? What does it mean? God will provide. God provided me a family. God provided me a stepmom. God provided me all my needs. And indeed, God is Jehovah Jireh. He provides all our needs. Okay lang ganun ang testimony mo, right? But don't stop there. Dahil doon sa Genesis, ang Jehovah Jireh, hindi lamang pang-tuition ang ibinigay. Hindi lamang diploma ang ibinigay. Ang ibinigay ay hayop. Tama? Narinig niyo ba yung context nun? What's the context of it? Camp staff. Abraham, very good. Abraham was to sacrifice Isaac. Nung papatayin na si Isaac, biglang? May angel? May nagsabi sa kanya, huwag mong patayin ang iyong anak. Tapos, merong isang hayop doon, a ram, male, kind of sheep na stick at nakastak sa puno, right? Ang kanyang mga sungay, yun ang kunin mo. And in place of your son, yun ang iyong ialay para matubos yun ang iyong ialay. Now, let's go to Jesus. Lahat po tayo ay si Isaac at nagkaroon ng substitution. Sino yung nagbabasketball? Substitution, isa lang? Aldrin. Yan. Meron dyan sa likod. Tam-tam. Sa substitution, nagpapalit kayo, right? Lalo pag pagod na pagod ka na. Pag may pangit ang laro. Tama? Pinapalitan muna ng pansamantala. Ngayon, pagdating sa doctrine of substitution, instead of us experiencing the suffering, instead of us dying the death on the cross, Jesus took our place like the ram who was sacrificed in place of Isaac. And indeed, Jehovah Jireh, God provides not just the tuition fee, not just the boyfriend, not just your diploma, hindi lang yung pang-tuition mo at lahat ng pangangailangan mo sa buhay. Ang ibinigay ng Diyos ay ang kanyang nag-iisang anak upang maging sakripisyo at katubusan ng ating mga kasalanan. Upang ang sino mang sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Palakpakan natin ang Panginoon sa kanyang mabuting balita.
Ready na, church? Ready na? Hallelujah. Number 3. Yeah, make an effort to share the gospel through your testimony. Make an effort to make Jesus known. So simple as this. Number 3, when you preach the word, make sure you share Jesus. Simple as that. Share what He has done. Share the good things about Him. Ano ang sinabi niya sa kanyang kasama sa bayan? Nakita ko si Jesus, yung testimony niya, kita niya, alam niya ang aking buhay, right? Alam niya na may kinakasama ako, may kalibing partner ako, alam niya. Ito na kaya ang Messiah. Sabi ni Jesus dito sa babaeng to, I am He you're talking about. Yung Messiah mong hinihintay, ako yun. Kaya sinabi niya sa mga kasama niya, ito na nga ata ang Messiah. Gumagawa siya ng himala, alam niya ang lahat. Ito na ang Messiah, kaya yung mga tao naglapitan kay Jesus, tinignan nga nila, ito nga ba ang Messiah? At si Jesus mismo, pinatunayan niya na siya ang Messiah. Alam niyo ba ibig sabihin ng Messiah? Messiah means Christ. Synonymous lang yun. Tagalog, Kristo. What does it mean? Anointed one. What does it mean? The chosen one. He is the chosen one to die for our sins on the cross. Nasusundan ba? Then about Christ. Ang problem in this word, they try to twist who Jesus is. Alam niyo ba sa INC? Alam niyo kung ano si Jesus INC? For them, they worship Jesus, Brother Cesar, but Jesus is not God. Logical ba yun? What do you call something or someone you worship? God. So they worship Jesus, pero hindi God? Ano yun? Idol? Are you getting my point? They have twisted who Jesus is. Gaya kay John, sabi nila si Jesus, hindi daw nagkatawang tao, pero sabi niya, hindi nagkatawang tao siya. So in the same way, what will you do when you preach the word? Talk about who Jesus is. Talk about His character. Kung gaano siya kabait, matsagain, at pagpapagmahal. Sabihin niyo kung paano siya namatay sa krus. Sabihin niyo kung sino si Jesus ayon sa kanyang salita. Kaya ang challenge here, bago ka mag-preach, magbasa ka rin ng Bible. You have nothing to preach at very limited ang preaching mo kung nakasalalay ang ituturo mo sa itinuro namin. Walang magre-replace ng kahit anong bagay pagdating sa pagkakilala mo sa Diyos sa pagbabasa ng kanyang salita. Sinabi ng Panginoon, sinabi ng John, in the beginning was the Word was with God, and the Word was God. Pagdating ng verse 14, the Word became flesh and dwelt among us. Nagkatawang tao yung salita ng Diyos upang maging katubusan sa ating mga kasalanan. So, sino si Jesus sa'yo? Kaibigan mo? May kanta, Jesus, lover of my soul. May kanta, Jesus, my friend. Right? Jesus, my Savior. May isa pang kanta, and I believe, yung tagapagpagaling ko ang aking Panginoon. Keep on making Jesus known and tell the people about Him. Amen ba? Now, patapos na tayo. Alright? So, ano ang motivation nyo? Alam nyo ba? Aminin ko Pastor Jolen, pastors, tingin po kayo dito. Dumadating po ba yung punto kinakabahan pa rin kayo minsan pag nag-preach? Regional overseer na natin. Dekada na nagtuturo ng salita ng Panginoon. Kinakabahan pa rin, pastor, from time to time? Linggo-linggo. It happens kung kinakabahan ka, is a reminder na panghawakan mo ang galing at kapangyarihan ng Panginoon.
Diyos sa pamamagitan ng Espiritu ng mga bagay na natutunan mo kay Kristo sa Kanyang salita. So you have the empowerment of the Holy Spirit in Acts 1:8. You will receive power, and you shall be my witnesses in Judea, in Samaria, the key cities or the central capital of the northern and southern kingdom of Israel, and beyond Israel. Magiging kagamit-gamit ka para maging instrumento ng kaligtasan ng ating Panginoon. So meaning, hindi mo yan gagawin sa sarili mong galing, sa sarili mong lakas. Ay tingnan nyo nga kanina nga kung nakasalalay ang ating power sa PowerPoint, sablay na tayo, right? Ngunit the power comes from God upang maligtas ang mga tao at ikaw mismo ay maging empowered to preach the gospel. Nararecall nyo ang Luke chapter 15 and John chapter 10? Ano diniscuss doon? The Good Shepherd. The Good Shepherd cares for the sheep. In John chapter 10, the word says, the Good Shepherd is willing to lay his life. He's willing to die for the sheep. And in the same way, my dear campers, nawa meron kang matinding pagmamalasakit sa kaluluwa ng tao. Nagpunta ako ng Lucena, I've been living sa Sariaya since November. Punta ako ng Lucena, isa sa pinakamalaking bayan ng Quezon. Ang daming one way. Alam niyo, na-appreciate ko. 2 times ako may napasukang one way. Yung mga tao nakakasalubong ko, kinakawayan ako, one way to! One way to! Lipat ka! Na-appreciate ko yun. Alam niyo kung bakit? Una, pwede akong magmulta. Or, worse, pwede akong ma-aksidente. Pero dahil they cared for me at ayaw niya akong mapahamak, they told me this is not the way, this is not the direction. In the same way, alam mo naman na makasalanan lahat ng tao, right? And technically, by default, we should be sent to hell. At alam mo, ang sasapitin ng tao sa impyerno at wala nang makakatakas kapag sila'y nandun. At ayaw mo silang mapahamak dahil meron kang pag-ibig at pagmamalasakit ng ating Panginoon. Kaya kahit kinakabahan ka, kahit natatakot ka, the Lord cared for me, the Lord loved me, so now I will love others. I will care for them and even treasure their souls na hindi mapahamak sa kaparusahan ng kanilang kasalanan at napatapon sa impyerno. And last point ay yung 3 points. Bakit ka mag-share ng mabuting balita? Why would you testify about the good things God has done for you? Why would you tell the word about the gospel? Why would you talk about Jesus to your friends and family? Bakit? Dahil naging mabuti siya sa'yo. Dahil naging tapat siya sa'yo. Dahil siya ang tagapagligtas na sinabi ang kanyang kaligtasan at ito'y kanyang tinupad. Pinahalagahan ka ng Panginoon. Nung panahong ayaw mo sa Kanya, gusto ko pa rin niya. Pagkat sinabi ng Romans 5:8, Christ died for us when we were still sinners. Tandaan mo, hindi mo pa siya mahal, minahal ka na niya. At nakita natin sa 3rd point, sino nga ba si Jesus? Siya yung Messiah. For them, pag Messiah, yan yung Diyos na nagkatawang taong liligtas sila sa kanilang mga kasalanan. And mga kapatid, now this is the bad news. Alam niyo ba yung Samaritan, aside from being unclean sa religious belief ng mga Jews, totoo namang unclean siya. Totoo siya'y makasalanan. Nangolekta nga ng asawa eh. Right? Tapos nag-live-in pa sa kanyang kasama sa bahay. Pero alam yung kabutihan ng Panginoon? Ang sabi niya, kaya kitang bigyan ng tubig na magdudulot sa'yo ng buhay na walang hanggan. Gusto niya maligtas ang makasalanan ng Samaritan. At kapatid, ginusto rin niyang maligtas ka, kaya siya nag-alay ng buhay sa krus upang tubusin ang iyong kasalanan. Huwag kayong gagaya sa akin, akala ko mabait ako. Baka akala mo malinis ka kapatid, hindi. At baka akala mo yung lihim mong ginagawa, panonood ng pornography, yung ginagawa mo sa dilim, na akala mo hindi alam ng iyong magulang,
Timot, sana'y sabi mo, huwag nang mabuking. Alam mo bang kita yan ng Panginoon? Alam niya ang galit sa iyong puso. Alam niya ang sama ng loob at tinatanim mong sama ng loob sa iyong kapwa. Alam niya lahat ng iyong pagkukulang. Alam niya ang lahat ng dumi na meron ka. At huwag kayong gagaling sa akin, akala ko ang bait-bait ko. May kapatid akong drug addict. Sabi ko, hindi ako nagda-drugs. Mas mabait ako sa kuya ko. Isa rin akong kapatid. May 3 siyang anak. Puro panganay sa iba't ibang babae. Oo. Mabait ako. Hindi ako gaya ng aking kapatid. Panganay naman, napakamainitin ang ulo. Hindi lang nakakain ng pansit kanto ni nanununtok na. Mahaba ka ng pasensya, hindi mabait ako kaya sa aking kapatid. At dumating ang punto, akala ko mabait ako. Ngunit one day, sa aking pagtatrabaho, lumipat ako ng lugar from Batangas, tumira ako sa Lipa, Pastor Jolen. And I have a girlfriend that time. And I was unfaithful to her. Bilang buhay call center, nagkaroon ako ng sexual relation with someone na kahit ako hindi ko ina-expect na kaya ko pa nang gawin. Kasi ang bait ko eh. Hindi naman pogi. But I was unfaithful. Ang inusig ng Diyos ang aking puso. Ipinakita niya na yabang mo kasi, kala mo kung sino ka. Kala mo wala kang kasalanan, kala mo malinis ka. Kapatid, lahat tayo marunong. And it came to a point as what had been told in the book of Corinthians. Sinabi doon, may godly sorrow, I became depressed. Hindi ko matake ang guilt sa kasalanan aking nagawa that I was unfaithful to my girlfriend that time. At gumawa ako ng malalaswang bagay sa tao hindi ko naman asawa o nobyo. Akala ko katapusan ko na. Hindi ko matake yung guilt na aking nararamdaman. Hindi ako makatulog, hindi ako makakain. Iinom ako mag-isa ng isang malaking bote ng Red Horse. Walang talag. Siguro konti-konti na lang, wala na ako sa katinoan. Ngunit narinig ko yun, who am I? That the God who see my sin would look on me with love and watch me rise again. Nalugmok ako sa aking kasalanan, bumagsak sa puso. Binagsak ako ng aking pride at napahiya ako sa Diyos at sa aking sarili. Ngunit ang Diyos din ang umibig sa akin. Pag-ibig na walang katulad. At ang Diyos lang ang nagmahal sa atin ng pag-ibig na hindi kayang pantayan ng kahit sinong tao. Kaya dear campers, dear youth, nawa maging honest tayo sa ating Panginoon. Inibig ka ng Diyos sa kabila ng iyong kasalanan. Inibig ka ng Panginoon na matay siya sa krus upang tubusin ang lahat ng iyong kasalanan. At nais lamang niya na ikaw ay magmahal din sa Kanya manampalataya upang ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Let us all rise at sa pamamagitan